Hello guys, welcome to our channel, JP and Sheena's videos. And since wala pa kaming upload and it's very early, parang ano pa lang, 6:19 AM. So we decided to answer some questions. Siguro mga 2 questions lang to. Hindi ko alam kung nasagot ko na yung iba. So ang first question na nakita ko ay galing kay Sir Ian Luciano. 5, yeah. Shout out sa'yo, sir. Thank you for watching. Oo. So, sabi niya, Daddy, nakita niya daw yung airplane malfunction na video natin. Tapos, sa totoo lang daw, ha? Yung very honest reviews mo. Recommendation mo. Mai-recommend mo pa ba yung GAC-M Zoom? Kasi, sabi niya, I am contemplating if kukuha ako nito. Please give your honest advice as a current owner. Salamat. Thank you po for watching. Sir Luciano, yung malfunctioning ng Apple CarPlay is one of the parang siguro sabihin na natin mishaps ng app. Kasi katulad nga na nasabi ko, minsan kapag mga sobrang latest na yung mga software like iPhone 15 kung yung cellphone mo o 14, tapos updated pa o upgraded pa yung mga OS, doon nagkakaroon ng parang ng bugs. So parang hindi sila nag-minute nung Apple CarPlay version na naka-install sa ating JCM Zoom, no? Nag-malfunction siya while using the Bluetooth connection niya. Bluetooth. Pero kung hindi naman ganong hassle din naman sa'yo, sir, no? You can do it by wired, no? Sa wired, wala naman akong nakikitang problema while using the Apple CarPlay, no? Doon lang sa Bluetooth. Kasi napansin din namin, no, meron siyang separate function ng music lang talaga. You don't need to access the Apple CarPlay, but the music via Bluetooth, pwede mo siyang patugtugin. So, parang doon ko nakikita yung nagkakaroon ng parang nag-aagawan ng connection, no? Kapag Bluetooth connection. Makikita mo yan doon sa... Biglang nagiging FM? No, hindi. Yung yung music lang talaga. Yung... walang yung parang pag Bluetooth mo siya connection, mag-ano siya, audio resources. Audio sources yun. So kapag tinag mo yun o tinap mo yung app na yun na audio sources via Bluetooth, pwede kang mag-music pero hindi mo magagamit yung Apple CarPlay. Pero pag ginamit mo yung Apple CarPlay, minsan umaagaw ng connection yung audio source na yun na so yun lang nakikita ko. So I do hope also, no, JAC Planta is para makagawa ng parang something like na paraan para I think updating lang ng mga kasi di ba pag Apple CarPlay dapat yun na yun. Yes, pag Apple CarPlay talaga ginamit mo na, dapat Apple CarPlay ka na, no? Pero minsan napansin ko kasi nag-aagawan sila ng connection ng sinasabi kong audio source na kung if you want to play the music lang, don't use the Apple CarPlay, pwede mong gawin yun via Bluetooth. So, comes to the question, to your question na, may recommend pa ba natin? No? Yes, sir. We do highly recommend the car. Aside from the brand JAC, no, meron kasi silang partnership with Toyota. Yung planta nila mismo sa China, may partnership yan. Long-time partnership ng Toyota. So, almost 50% of the parts ng mga JAC units and yung makina natin is part Toyota. So, reliability-wise, nandun naman siya. Hindi mo siya, kasi parang, it's like, we are comparing JAC-M Zoom sa ibang mga subcompact SUV. Sobrang maayos, magaan siyang dalhin, no? Masarap din naman siya i-drive. Yeah. Ang bilis naman talaga. Lalo na pag long drive, sir, no? Pag long drive mo, you can achieve at least 6 liters
per 100 kilometers. Ganon siya katipid, no? 6 to 7 depending ano. Pero kasi nung ginamit namin last time siya, no, pumunta kami ng Subic, na-achieve namin is 7. Medyo bago-bago pa yon. Lalo na kapag medyo tumagal pa yan, 6 months o umabot pa ng mga 2,500 o doon yung ano mo. Kasi nagbabago din ano? Yes, mas lalo siyang magiging efficient yung mga mechanism kasi dahil medyo magiging pa siguro, no? So, budget-wise, saktong-sakto yan yung presyo sa presyo. But we really do advise you, sir, no, to get the R-Style, no? Sobrang loaded yun. Kasi isa amin is big variant, no, GB. Medyo, yun nga lang, nakakainayang kasi sobrang stripped down yung mga ano, wala na halos yung mga safety features niya. Basic lang yung safety, yung mechanism, yung electric na adjustment sa driver. Yes. Yung 360 camera, wala rin siya sa mid-variant. Correct. So yun, nire-recommend talaga namin, highly recommend you get the R-Style. Kung talagang may budget naman, ano? Yeah, so it's difference of 200,000. If you will, you know, pay it in cash, makaka-discount pa ng 50,000. So, value for money talaga siya, no? So, you don't have to worry, sir, no? We're just sharing our experience para at least kahit paano naman, we believe, no, there is no brand na perfecto pagdating sa sakyan, katulad nga na nasabi namin. Gawa siya ng makina, ina-assemble siya ng makina. It's just that maganda talaga kung matataon ka sa dealership na maganda ang after sales. Kasi despite of all the problems or issues na ma-encounter mo sa bibili mo sa sakyan, baka Toyota man yan, Honda, Suzuki, or Subaru yan, yung after sales, yung pag-aasikaso ng client, customer, yan ang very, very important talaga sa lahat. Kasi dyan na magsisimula yung stress mo, pagka hindi ka nababalikan, correct. Or ano ba, maayos pa ba? Okay. Kaya, sir, don't have to worry about the yung Apple CarPlay. I think manageable naman yun. Manageable naman siya. Hindi naman everyday nangyayari yun. Yes, yeah. So, yun, sir. We do hope in the future you can get your own GACM soon to experience as well yung, kumbaga, i-weigh mo yung positive and the negative. Ang positive kasi namin sa sasakyan is mga around 95%. Tapos yung 5% na remaining, yun lang yung mga na-encounter namin. And hindi rin talaga pare-pareho may-ari ng M-Zoom na ito yung na-experience, no? Correct, so, ito is just a, maaaring nagkataon lang. No? A very few owners doon sa JAC group chat or doon sa mga group pages na they're sharing a similar experience, pero eventually din daw na aayos din naman. Hindi siya yung talagang problema na mai-stress ka ng gusto na manghihinayang ka, bakit mo binili itong sasakyan na ito. Hindi siya ganun problema siya. So, yun, marirecommend mo siya. Daddy, yung question, fuel consumption. Ano ang fuel consumption? Maybe, baka ang question is, gaano kalakas, gaano kahina, mga diba? Yun na nga yun. So, kay ma'am na nag-question yun, thank you for watching our videos. Shout out sa iyo, ma'am. Yes. So, two things, ma'am, ang masasabi ko po sa, if you're planning to buy the M-Zoom, and if you're going to use it on a daily basis, like going to your office, back and forth, or maghahatid ka sa mga kids, if you do have kids na, no? Maghahatid ka, tapos maghihintay ka sa school kung wala kang parking, mag-hazard ka matagal sa labas ng school. No, if you're willing to accept and add ng mga 5 to 10 liters of fuel expense to your usual kung if you're using the before or previously yung Japanese brand na car, if you're willing to accept that, then you can proceed in buying your M-Zoom. Kasi yun yung napansin namin na in comparison with the other Japanese brand na sasakyan namin, para nagdagdag kami ng mga 5 to 10 liters sa fuel consumption. Because,
because it has turbo nga kasi siya, ma'am, no? Hindi siya pwedeng compare doon sa mga Japanese car na walang turbo na feature sa sasakyan, no? Kasi yun yung pinaka parang highlight ng sasakyan na pagdating sa makina talagang malakas siya. Yung eco mode niya kapag gamit mo, you can go straight to Atok, Benguet or Baguio without a hassle, no? So ganun siya. Try nga natin. Itatry namin yan, pero yung isang owner, umakyat ang Atok, Benguet, nag-share. No? Nag-share sa group page namin. Dala-dala niya yung R-Style niya. Okay. So the second thing is, if you're using it as kung tamang road trip, no, kung gusto mo mag-road trip twice a week, once a week, no, definitely ang ma-achieve mo niyan na fuel consumption is 6 to 7 kilometers per 100 liters. 6 liters. 6 to 7 liters per 100 kilometers. So if you will compute that, 100 divided by 6, you can achieve at least 16.67 liters kilometers per liter. So ganun siya katipid kapag sa long drive. Okay. And you can achieve kung talagang medyo tamang need for speed ang driving mo, you can still achieve that kahit na ganun kakabilis magpatakbo. Compare to the other brands na talagang kapag binilisan mo ng gusto, syempre kain ng gasolina. Ito baligtad. Talagang kung ano yung bilis namin sa highway at sa road trip namin, yung pumunta kami ng Subic, ganun siya katipid na na-achieve namin. So parang feeling nga namin, sabi ko nga sa misis ko, feeling namin yung Emsum, ayaw niya ng mabagal. No? Kasi niya laging on the go. Gusto niya laging ma-under siya on the go. Hindi siya yung tipong pang city driving. City driving. Pero sabi ko nga, no ma'am, if you're willing to accept and to accept the 5 to 10 liters additional expense sa fuel, no? So, you can go for it kasi pag winay mo naman yan versus the comfort, the ride, the features, and everything, outweigh mo yung fuel consumption ng sasakyan. Kasi sa sobrang ganda ng sasakyan. Okay, so last question na to kasi papasok na siya. Yeah. Last question, ano daw yung variant ng Emsum mo? Okay, ang variant ng Emsum po namin is GB. This is the mid variant, no? So kung if you will ask us kung bakit ito yung pinili namin, no? First kasi yung R-Style, yung top of the line na na variant nila, meron siyang panoramic sunroof, meron siyang lahat ng features nandun, loaded talaga siya, no? It's just that parang sa amin kasi medyo on a tight budget kami, no? Kasi between yung monthly amortization namin sa bank, between the mid variant and the top of the line yung R-Style, it's a difference of 2,000 pesos. So if you will compute that in 60 months, that is around 120,000. So malaking bagay din sa amin yung tipid na yun, no? We can do without the okay sa amin yung wala namang sunroof kasi having the sunroof, sabi nga namin ng misis ko, is hindi naman siya ganun necessity kasi hindi mo rin siya magagamit kapag ginamit mo siya sa city driving sa Metro Manila. Wala naman magbubukas ng sunroof while you're driving in cities of Metro Manila sa NCR. Pwede mo siyang gamitin kung tamang pupunta ka sa mga yung forest type na dadaanan mo like sa Bohol, yung ganun. Pwede mo siyang buksan all the way na labas ka pa dun sa ilabas mo yung katawan mo, labas sa sarili mo dun sa you will enjoy the fresh air. Pero kung dito mo siya gagamitin, Diyos ko po, maliligo kayo ng usok, mainit. Tumatagos daw kasi yung init. Yun din yung sinabi ng ibang gumagamit dahil sobrang nipis nung cover ng sunroof.
medyo umano yung init. Okay. Yun nga lang, syempre, lalaksan mo ng konti yung aircon. So, Pero if given a chance, our style talaga yung oo naman, maganda. syempre. Kung meron lang kaming talagang ample budget, yes, we will go for the R style. Talagang naka-Michelin sports tire ka na. Oo. Diba? Sobrang lupit nun. That is worth Naka-camera 60,000. 360 camera na. Diba? Wala lang recording yung Wala lang recording, 360 pero camera. still, ang advantage ng having a 360 camera is when you're Safety. turning right, turning left, yung safety nun, yun maganda. Tapos yung loaded pa ng mga safety features like ADA, no? Tapos yung mga vehicle, parang lane assist while you're driving. Kahit hindi mo hawakan yung manibela mo at may configure mo yung sasakyan mo sa highway, sa NLEX or sa SLEX, dire-diretso yan. Meron nag-share ng video niyan, ang gamit niya is MCU and MZoom, para-pareho lang ng mga features yan. Mas malaki lang medyo malaki lang yung MCU, no? So that's it, no? Hope makatulong po yung aming mga videos, mga ordinaryong driver's opinion at ordinaryong passenger's opinion sa decision making na gagawin niyo pagdating sa pagbili niyo ng MZoom. And we really look forward to you guys na makabili ng inyong sariling MZoom, and then one time magkita-kita, and then mag road trip lang, meeting friends, new friends, having a great brand like JAC at yung great na sasakyan na MZoom. So that's it, guys. So thank you for watching again. So see you in our please subscribe, future guys. videos. Don't forget to like and subscribe our videos. Okay. What will you say? Subscribe and like our video. Yeah. Okay. Okay. Bye. Bye.